Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amer from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 28 to October 4. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin ay nasa baba ng video to, how to contact me para sa personal reading. Energy reading tayo, Aquarius, kung di ba naman sa'yo, at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo lagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay. Meron tayong Taurus, Capricorn, Gemini, Leo. Yan. Sa sitwasyon mo, may mga inaalala kang bagay. May mga kawalan ng katiyakan or may mga unclarity situation na gusto mong, kasi meron kang para may gusto kang makuha or gusto mong ma-fulfill na isang sitwasyon sa buhay mo. No? And you need to commit dun sa bagay na yan, sa nakita ko dito. Andito din yung pag-iisip mo sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong baguhin, gusto mong solusyonan to success, no? Nagpo-focus ka sa mga purpose na ginagawa. There's a purpose situation na ginagawa mo this time. Yung iba sa inyo is maaring haharap kayo sa maraming tao or may haharapin kayo na isang tao man yan. Kumbaga there's a commitment or magkakaroon ng mga dealing. Pwedeng related to a problem, pwedeng related to a relationship, ganyan. Or sa trabaho man ito, no? May ganong sitwasyon ako nakikita dito. May mga dealing, partnership, or commitment with someone. May tao na makikipag-commit sa'yo or you committed yourself dun sa situation na yon. Paari din na may tao na hihingi ng tawad or ikaw ang hihingi ng tawad. May makakareceive ka daw ng gift, no? Or pagmamahal or tulong. Sa iba naman sa inyo, vice versa yon. Pwedeng ikaw ang bibigay ng gift or magbibigay ng tulong or magbibigay ng chance with someone, yun na nakikita ko dito. Nagkakaroon, you're feeling emotions. Feeling emotion, may mga bagay na maaring, sa iba is bumabalik yung mga nakaraan na sitwasyon. Bakit yan? Parang nag-worry ka. Kasi ba dito, nalilito ka. Yan, nalilito ka, ang dami mo kasing iniisip, nalilito ka sa sitwasyon mo Hindi ko lang alam kung iba sa inyo is a networking or there's a group or may outdoor situation ako na nakikita dito. Parang siguro iba dito haharap kayo sa maraming tao o kaya wag naman sana korte, no? Pero maraming tao siya o kaya naman may mga outdoor situation, ganyan, with your family, co-workers, relationship, pwedeng ganun. Connected sa'yo. May audience din ako nakikita sa iba. Pwedeng mas maraming makakilala sa'yo or sikat ka or sa trabaho mo, kilala ka. Sa paligid mo, kilala ka, ganyan. Diba dito, public yung trabaho no? Kumbaga, maaring kayo, mga nurse, healer, doctor, teacher, pwede rin na parang sa simbahan. Ganyan. Siguro servitude ka, nagsisilbi ka, o a person na palaging nagbibigay ka ng payo, ganyan, sa iba sa inyo, no? And then, ang nakikita ko rin dito is mag-trust ka daw sa intuition mo. Kasi, isa yon sa makakatulong sa'yo to growth. No, yung iba sa inyo is when it comes sa health issue, is unti-unti naman magkakaroon ng improvement. At saka, there's a spiritual awakening.
or spiritual growth situation, ano. Kaya, you need to connect to your inner voice, no? Listen to your inner voice or in your intuition ang sinasabi. There's a joy and happiness naman na parating sa buhay mo sa nakikita ko dito, no? Baka may mga birthday, celebration, o may mga pupuntahan ka, no? Na having fun, happiness, enjoyment. Maaaring ganun sa iba, sa inyo. Tingnan natin energy mo. Meron din daw may tao daw na dalawa kasi siya. May tao na pipintasan ka, lalaitin ka, may masasabi sa'yo. May tao na pupurihin ka, may tao na bubulahin ka, or ikaw ito ha, vice versa tayo. O ikaw ang mambobola, ganyan. Energy ni Aquarius. Ano po yun? Ano yung ibig sabihin nito, universe? Okay. Okay, ang energy mo is nagkakaroon ka ng mga idea or may mga plano ako na nakikita sa iyo na you want to focus dun sa situation na yon, no? Ang nakita ko sa iyo dito parang meron kang maghahanap ka ng isang clarity or meron kang decision making to make this time, pero yung plano niya maaring hindi pa siya gano'n na ma-actionan siguro, no? Parang nakikita ko dito, medyo, o kaya you want to create something, o may creativity ka, may gusto kang gawin, may ambisyon, or may plano na maaring tinitimbang mo pa siya kung anong dapat mong gawin, or anong decision making or actions na gusto mong gawin sa buhay mo, no? Yan, may mga gusto kang fokusan, may mga pagpaplano akong nakikita sa iyo. So, nakikita ko dito. Yun. Kaso parang low yung energy na ito, no? Kung ibig sabihin, kung may mga actionan ka, may plano, or gusto mong mukha yung bagay na yun, medyo napanghihinaan ka ng loob. Parang pwede rin na thinking of a negativity, baka hindi mag-success, baka hindi kung ma-achieve in 100%, maaaring gano'n sa iba sa inyo. Binibigay mo yung, kumbaga na dito yung lakas ng loob mo o yung strength mo, no? This time, by this week, and then, ang nakikita ko rin dito, you're controlling yourself eh. May pagkukontrol ng sarili. Alam mo yung, di ba, pating yan, parang, alam mo yung, kumbaga, gusto mo nang sumakmal or gusto mo magsalita, pero mapipigilan ka ng sarili mo. Ganyan. Mas more ka ata magiging patient or may mga hihintayin ka o hinihintay ka na matagal na or magiging more on patient ka in a situation mo sa buhay. Yun. Maghahanap din ng clarity. Maghihintay ng reward, resort, or may mga bagay na i-analyze mo, no? Kasi handito si patient. May mga bagay na i-analyze mo, may mga bagay na isipin mo to progress, nag-iisip ka rin dito ng, there's a plan kasi na hindi pa nagsisibol, hindi pa na-actionan. Ganon. May mga unsolution situation sa iba kasi. Kumbaga magti-thinking ka about strategy. Ganyan. Dito sa sitwasyon mo, hindi ko alam kung ikaw ha, another message. May tao dito na siguro ikaw to. May mga tampo, then may mga mental distress, may tao na bad temper dito. Maaring ikaw, maaring may tao dito na bad temper, tapos ikaw pagpapasensyahan mo lang siya, ganyan. Di ba sabi ko sa'yo parang magkikimkim ka. Yan. And then, sana hindi ikaw may tao kasi nag-iisip ng kabiguan. Ganyan. May tao dito na magiging close-minded sa'yo. Or maybe you. Pwedeng mas bata sa'yo. Pwedeng yung pating na to, kung sino man siya sa buhay mo, no? Yun.
parating kay Aquarius. Pwedeng anak mo, pwedeng basta relationship. Asawa, karelasyon. Parating po. Uy, dalawa siya oh. Isang babae at isang lalaki. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo? Parating sa iyo, mapanghihinaan. May sakit ka ba? Mapanghihinaan ka ng laloob. Pero kung may sakit ka dito, makakaraos ka oh. Kasi andito na rin si Trio. Kumbaga, unti-unti kang gagaling. Or may recovery situation sa nakita ko dito. Sa iba naman sa'yo, ang parating sa inyo ay marami kang iisipin. Siguro iba sa inyo magiging moody. No? Yan, may mga moody or may tao na may insecure eh. May tao na may insecure. Meron din ako nakikita na unfaithful, liar. May tao na manipulative, no? Pwedeng lalaki, pwedeng also itong babae na to, minamanipulahan niya itong lalaki, or vice versa. Or pwede ikaw to ha. Yan. May pagmamanipula. Pwedeng mamanipulahin mo isang tao na, bakit ganyan? Kasi bakit, dapat ganito eh. Bakit hindi mo maibigay lahat? Bakit puro ganito? Puro unti-unti. Example ko lang yun. Example ko lang yun. Kumbaga may mga bagay ka na asikasuhin, na ipipilit mo makamit yung bagay na yun. Yan. And also, sa nakikita ko rin dito is may tao sa paligid mo, sana hindi ikaw, medyo matapang siya or maghahari-harian siya. Parang ganun sa nakita ko dito. Baka mapasok ka sa pakikipagsagutan, pwedeng sa trouble, sa taong malapit sa'yo, ganyan. No, ingat ka na lang. Pwede sa isa hanggang 2 tao, no? Pwedeng sa anak mo, sa iba sa inyo, or relationship ito, no, sa iba. Yan. Pwedeng iba dito magulang, andito na pala yung magulang. Kapatid, basta connected sa'yo, handito rin yung, sa iba sa inyo may pambubuli. Siguro, if there's a bullying situation, pinipilit mo, alam mo yung parang naapi ka, ganyan. Ang bullying kasi parang naapi ka, parang pipilitan nila yung gusto nila, tapos sasabihin nila, ikaw yung parang ipapalabas nila, ikaw yung mali, mga ganon. Diba? And then also, merong magiging hot temper, ganyan, may taong magiging masungit. Also, magagalitin, sana hindi ikaw to. Yun na nakikita ko dito. May taong hindi magpaparaya dito. Ayaw magparaya. Ikaw, o basta ito ha, ayaw niyang magparaya. Parang ayaw niyang ibigay o ayaw niyang kang intindihin o parang ganun. Basta maraming klase kasi kaparaya. No? Yan. May galit, tindik, puot. May blockage ka ha. May tao dito na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pwede siyang babae at lalaki. May taong hindi pwede pagkatiwalaan. Ay naku. Basta yun. Hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi siya pwedeng maasahan. Mag-ingat ka. Mag-trust ka sa intuition mo. May pagkikita rin ako nakikita. Yun. Anong dapat iwasan ni Aquarius this week? Ano po to, universe? Okay. Thank you po. Okay, ang dapat mong iwasan. Lumabas talaga siya. Okay, ang dapat mong iwasan, hindi ko naman sinasabi na maging masama kang tao. No, Aquarius. Ang sinasabi ko lang sa'yo is try to make it balance. Okay ka lang na tumulong. Okay lang na magbigay.
okay lang na maging understanding sa sarili or sa ibang tao. Pero, pag alam mo nang naaabuso ka at alam mo nang over na at paulit-ulit na, iyon, out na yun, no? Ganyan. Iwasan mo yun. At syempre, yun nga, mapagbigay, ganyan. Sa nakita ko dito, iwasan mo rin na mawalan ka ng pag-asa na hindi mo makakamit yung mga dreams come true mo o yung pangarap na gusto mong ma-achieve into your life, na hindi matatapos yung mga problema mo sa buhay mo. Yung thinking of a negativity, yan, iwasan mo yan. No? Nagiging mabagal man siya ngayon sa nakikita ko dito, as long as nagiging practical ka this time, as long as nagpo-focus ka at you very dedicated ka doon at give an effort and hard work dun sa bagay na yun, is ma-achieve mo siya. Huwag kang manghinaya o huwag kang mag-isolate in yourself sa mga bagay na nangyari na, tapos na, kung may mga failure situation, hindi mo na kailangan mag-isolate dun sa bagay. You need to recover yourself with your own. Recover mo yung sarili mo with your own, mag-focus ka sa mga tao na nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. Yun ang sinasabi sa'yo. No? Hindi masamang maging makasarili. Minsan. No? Okay lang yun. Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo yung mas maraming lumabas ang pera than sa pumasok. Try to make it balance, no? Ang sinasabi dito. May mga bagay daw na kailangan mong baguhin, routine, ganyan. Halimbawa, ano bang routine? Halimbawa, being an understanding and being kind. Medyo minusan mo siya. O kaya naman, palakain ka palagi, kain ka ng kain ng mga karne, ganyan, ng mga mas maraming karne than sa vegetable, di ba? Ang gawin mo ngayon, medyo i-minus mo siya, no? Medyo dagdagan mo ng mas maraming vegetable o maging vegan ka. Yan ang sinasabi dito, no? Sa nakita ko dito. Yan. May mga sitwasyon na need to change, no? Ang sinasabi. Tingnan natin ang iyong love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love po ni Aquarius this week. Thank you. Ay. Ano po ibig sabihin? Love ni Aquarius. Ano pong ibig sabihin? Okay. When it comes sa love, kung ikaw is single, ay, okay. May bagong darating sa buhay mo. Isang taong mapagmahal. Ay, babalik ang nakaraan. May taong babalik sa nakaraan. Pwedeng childhood friend mo, childhood school friend, sino man yan, no? Yan, may makikilala ka. Pwedeng may makikilala ka na isang tao na kilala mo na noon o nakilala mo noon. Yun ang nakikita ko. Sa mga nagkahiwalay dyan. Yes, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. No? Dumating yung point ng buhay mo na may nalaman ang isa sa inyo, no pointed name, wala pang alam mo dito, about the truth sa relationship. No? Ang nakita ko dito. Nahandun yung isa is naging masyadong sakim at makasarili, naging controller, no? Hanggang dumating na parang bigla na lang na iniwan ka sa ere or vice versa tayo. Also, isa kasi is parang alam mo yun, yung ayoko na makapagtalo, okay, I try to quit myself dito sa sitwasyon na to, i-end na natin tong relationship na to, hindi na ako masaya. Yun ang nakita ko dito. Nagkaroon ng iba, kumbaga. No? Yun. Nag-start na ng isa ng new beginning in life. Kung babalik siya, hindi ko nakita. Pero wag ka mag-alala, sa'yo is, sa iba dito, may naghihintay No? Kung sa mga nagkahiwalay ito, naghihintay. Hindi ko alam in what way yung paghihintay. Pwede naghihintay siya with something, or pwede magkakaroon lang kayo ng
Parang naghihintay siya o naghihintay ka because of the needs with something, o kaya naman may gusto ka lang siyang i-clarity o ikaw in a situation. Yun. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, alam mo yung isa sa inyo napaka-very smart, no? Ay, sa iba sa inyo patay na yung ano nyo karelasyon nyo. Para iba sa inyo is namatay na at nanghina yung tao na ito, dumating, yun, syempre, alam nga naman, na-hospital, natural, sa iba sa inyo. Yun, may sakit, namatay siya na may sakit. Yun ang nakita ko dito. Strong naman tong tao na to pero bigla siyang nagkasakit, Yung iba dito, biglang biglang nag-end. Maaring matagal na rin siyang may nararamdaman, hindi niya lang siguro sinasabi sa'yo. Yun, sa mga nawala. Sa mga magkakarelasyon, andito yung sitwasyon na isa nga sabi ko is smart, matalino, mapagmatsyag, no? Pilit na inaayos. Magkaroon man ng mga struggle or magkaroon na feeling na di-drain or na burn out yung relationship, ang nakikita ko dito is isa sa inyo is still holding yung relationship. Kumbaga, kinokontrol niya yung emotion niya kahit na feeling niya nag-iisa siya in the relationship, feeling niya hindi mo naiintindihan, nagkakaroon ng frustration, sobrang because of the love lang siguro o kaya kasi matagal na kayo, ganyan, or bago man kayo o matagal na kayo. Pero alam mo, yung tao mo, okay. Yun, pilit na nagkakaroon ng pagsasaayos. No, yung isa dito, ang isa sa inyo ang nagpipilit na maayos yung situation. Yun ang nakikita ko dito. May pagpipilit no? May pagpipilit na halimbawa, ano ba talaga? Halimbawa, saan ka ba galing? At sino ba kasama mo? Sino ba talaga kasama mo? Anong ginawa mo? May mga ganun sitwasyon no? Ako nakikita in this relationship. Tingnan natin ang iyong money. Supportive yung isa. Ganyan. Kumbaga, isa dito is palagi nagbibigay ng advice. No? Kamusta po ang money ni Aquarius this week? Siguro sa mga magkakarelasyon, this week may mga aayusin kayo. Ay, dito ko pala nakita. May mga ayusin kayong bagay-bagay this week. Siguro may mga iko-correct kayo sa bawat isa, o kaya siya may sasabihin siya sa'yo na wag ganyan, ganito. Ano sa tingin mo? Ganyan, maaring ganyan. Pag-uusap. Money. This week. Ay, devil. Kalalayo. Ano ba yun? Ba't ganyan? Okay, when it comes sa money mo. Yes, yung manifesting money, sa nakikita ko dito. May ma-achieve ka naman this week, pero hindi malaki. Hindi siya malaki. Kasi, yung money mo, alam mo, yung money mo kasi is stuck siya. Stagnant or stuck, ganyan. May bigla ang gagastusin this week. No? Halimbawa, makikipagkita ka sa kakilala mo, may si-celebrate kayo, may mga gathering, malaki man yan o maliit, ganyan. Mayroon ako nakikita dito. Yan. And then also, sa pera mo yung manifesting success. Parang dito kasi sitwasyon mo na kahit maliit lang, kahit na ganito na lang, kahit 30% lang. Ganyan. Halimbawa, kung may utang sa'yo, kahit pa unti-unti bayaran, basta mabayaran mo na ako. Tapos, halimbawa, napakalaki. Kahit yung 30%, 50% nung binayad ko, maibalik mo. Nung pinahiram ko sa'yo, maibalik mo. Yung mga ganun sitwasyon, ako nakikita dito, no?
Mm. Sa money rin ng iba dito, your trap and stuck. May blockage sa money mo, no? Mag-ingat ka sa money mo kasi may blockage sa money mo. May tao dito na ano, no? Bakit may taong masama ugali dito? May tao na may dark thoughts sa'yo. Ay, anak, ano ba yan? Pero sabi dito, within a month, a week, 1 week, or 1 month, o by October, may good news daw na darating sa'yo pagdating sa pera. Pwedeng may magbibigay sa'yo at may kakausap sa'yo na about money. No, baka may ma-receive ka sa kanya. Yun yung nakakita ko dito. May good news na darating. Kumbaga may abundance. Hindi siya malaki kasi may blockage ka eh. Hindi siya malaki pero may darating sa iba. Hindi man siya basta-basta pero may darating. Mag-ingat ka, Aquarius. Kasi meron ako nakikitang tao na binubulungan ka. Or sana hindi ikaw to. Or dinadasalan ka ng masama. Ganyan. Yung ano? Hindi to yun. Siguro, mami, ano ba itong malaking bowl na to? Natin. Ano pa pong pwede natin makita? Kay Aquarius. May taong may dark thoughts sa'yo. Pwedeng lalaki or babae. Pwedeng itong lalaki na ito, nagpapaano siya about sa'yo or merong tumutulong sa kanya na isang babae. Vice versa. Bakit anak? Nag-aano pa si mami? Shoto. Ay. Okay. Dito, any opportunity, may tao nakakausap sa'yo or ikaw may tao kakausapin this week na makapagbibigay sa'yo ng pain, makapagbibigay sa'yo ng frustration, ganyan. Pwedeng related to a money, pwedeng connected something foundation, ako nakikita sa'yo, yan. No, may tao kakausap sa'yo. Or maaring kilala mo na siya or nakausap mo na siya, pero may mga hignapis ka na mararamdaman this week. Na nakikita ko dito. Also, andito ka sa sitwasyon mo na may full ka oh. Ano inaalam mo? May travel ka? Okay. Okay, sa iba sa inyo is parang may ini-spy ka or meron kang pinag-aaralan o pinag-iisipan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. You're thinking to the future, pero nakatingin ka sa nakaraan. Sabihin, may mga bagay na hindi pa totally nare-resolve, no? Dito sa sitwasyon. Tumatating yung point talaga na napapagod ka na rin. Yung iba dito just a travel or may mga lakad, no? Sa iba sa inyo. Pwede rin na may maglalayag pala, no? May maglalayag sa tubig or may tubig kasi. Ako nakikita eh. Sa iba naman sa inyo, anak pa ba ka dito? Sa iba sa inyo, hindi ko alam kung ikaw or someone or pwede rin na masakit yung tiyan mo, may sakit sa bandang tiyan. Ang nakikita ko dito, yung iba sa inyo lumalabo na rin yung mata nyo, no? Tapos yung iba masakit ang likod or may sakit kayo sa bandang likod. Anak, alis ka dyan sa ulo ni mami. Doon. Sorry alam mo, nakipag-away sa anak. Kasi pag nasa ulo ko sila, magpupupo sila. Magsha-shower na naman ako ng pupo nila. Advice.
Okay. Meron kang hinihiling na hindi mo makukuha. Okay, when it comes sa advice, ang sabi dito, pahalaga mo raw yung sarili mo. Mas mahalin mo pa yung sarili mo at alagaan. Na huwag ka mag-focus to a sadness, to an emotions, or huwag ka mawawala ng pag-asa. Sinasabi rin dito na you start and you begin in life. May mga bagay na kailangan i-cut, may mga bagay na kailangan mo i-remove yung sarili mo doon. And you need to getting away with something na it's not working to you anymore. No? Kung alam, mag-escape ka doon. Kung alam mo yung sitwasyon na yun is hindi nakakatulong sa'yo, nakakapagbigay lang sa'yo ng stress, sadness, emotions, deep hurt, no, it's time na rin na i-release mo yung sitwasyon na yun. Sa iba sa inyo, there's a releasing situation na magaganap. Maari din na aalis ka doon sa sitwasyon or may taong aalis sa buhay mo. Also, sa iba is there's a loss. Maraming klase yung loss kasi, no? Sa nakikita ko dito, pwedeng loss of hope, loss of money, loss of pet, loss of relationship, pwedeng ganun, may mga separation, ganyan, sa iba. Or loss of job, pwede rin doon, no? Sa iba dito, kasi may mga new opportunities coming sa buhay mo. Makakaramdam ka ng peace of mind, at iba sa inyo is tataha kayo ng bagong journey in life or andun yung situation na may mga new idea, mga new creation, new project, or may mga, there's a breakthrough, no, sa iba. There's a breakthrough coming sa inyo. Mag-ingat na lang din, kasi hindi man siya this time mangyari, maaring this bago matapos itong September, o kaya is pagpasok na October, magkakaroon ng pagtatalo with someone, no? Pwedeng conflict, malaki man o maliit ito, o hindi pagkakaintindihan. Pwede rin na malilito ka kung ano yung gusto mong unahin sa buhay mo, o ano yung mga gusto mong gawin. Arigato namaste, guys.